naging ground ng dismissal sapagkat yung mga dapat na hinahanap na attachment na kung saan magka-acquire ng jurisdiction ng COMELEC ay hindi na i-attach. So, hindi naman nangangahulugan na permanente yung dismissal na yan. Kung ano man yung remedyo na gustong i-avail ng petitioner, nasa kanya pa rin po yan. Madami naman pong option pa na available para po sa kanya at yung mga iba pang magpipetisyon. So again, sana naman po yung mga magpapile sa COMELEC lang ng mga petisyon, sana lang laging sisiguraduhin na tama yung akusasyon, aligasyon, ground, at saka siyempre yung mga hinihingi na requirement ng filing fee at saka yung mga attachment. Kasi otherwise po, madidismiss ang petisyon on technicality at hindi na po makakadako sa pagdidesisyon sa merits. Ganun po talaga ang proseso sa lahat ng korte, sa lahat ng quasi-judicial body na nagdidesisyon sa mga ganitong klaseng kaso. Gano'ng kahalaga po ba yung failure to attach COC bilang basehan sa dismissal? Kasi po pinapadisqualify bilang isang kandidato. So ano po ba ang pinaka-number 1 ebidensya ng isang tao ay isang kandidato? Hindi po ba yung certificate of candidacy? Kaya po sa lahat ng petition to disqualify at petition to deny due course or cancel candidacy, alam po ng lahat ng abogado yan na number 1 na attachment dyan ay ang COC nung mismong pinapadisqualify ng mga kandidato. Sir, sinabi rin po doon na it cannot be verified po na na-file na na-present sa mga respondents yung petition. Para pong hindi malaman kasi kung nabigyan ng sufficient notice yung mga respondent. Notice po kasi is one way pa rin by which the COMELEC can acquire jurisdiction over the person. Paano po namin malalaman kung may kopya sila ng petition? Paano namin sila pasasagutin ng, o i-issuehan ng summons ganong hindi pala naman sila nakakatanggap ng mismong kopya ng petition? Pag po nagpapile ng petition dito sa COMELEC, copy furnish po kaagad yung mismong respondent para yung respondent, bigyan man namin ng summons, alam namin na makakasagot dahil may kopya na kaagad siya ng mismong petition. So, Chair, pwede pa kumapila? Pwede naman po. Wala naman po nagbabawal sa pag-file ng motion for reconsideration. Sa komisyon, wala rin po nagbabawal na magkaroon ng refiling ng kahit na anong petisyon kung sa palagay nila ay kailangan na patibayin yung kanilang petisyon na na-file sa COMELEC. Bali lumalabas po, isa na lang ang pending na petition laban po doon sa iisang mga magkakapatid na isa yung mga family name at therefore asahan nyo rin po na hopefully by the next week baka magkaroon ng disposisyon ang COMELEC division. First, in case mag-file ng MR, yung deficiency sa unang yung sa dinismiss na case, pwede ba i-cure? Cure na lang. Yun po yung ating muna hindi masasagot sapagkat siyempre parte na po ang inyong lingkod sa NBank para naman hindi natin ma-prejudge yung kaso. Again, dapat mapag-aralan ng mga abogado o yung ng counsel ng petitioner kung ano ang pinakamaganda nilang option. Basta sa part po ng COMELEC, ano man po yung option nila. Again, katulad din po ng iba, we are going to decide immediately on the cases. First of all, sa procedure ba, meron bang period na required yung petitioner na naibasura yung first petition to file another petition? Wala naman po. Kasi basta ang petition to file disqualification can be filed even after the election, even basta before the proclamation. So kahit po yan ay same petitioner, different petitioner, wala pong prohibition tungkol sa period before the filing of, before the proclamation. Kaya lang, alam nyo kasi, kapag ang naging desisyon ay on the merits, siyempre po magiging res judicata yon sa part ng COMELEC. Ano ibig sabihin ng res judicata? Settled na ng COMELEC. So bakit ka magpapile na muli ng parehas na petisyon? Subalit ko ang disposisyon naman ng COMELEC ay hindi nakabase sa merits, nakabase sa ibang issue ng technicality, pwede po kami magdesisyon tungkol sa bagay na yan. For the record po, sino po mag-handle ng MR? Ang Commission NBank po ang mag-handle ng motion for reconsideration, yung kabuuan ng Commission NBank. Yung pong nag-no part na sa division, sabi po ng Supreme Court sa Estrella versus COMELEC, pag nag-no part ka na sa division, hindi ka na pwede mag-participate sa Commission NBank. For the record lang, bakit hindi discuss ang merits? Kasi po pagka technicality, why discuss the merits kung sa technicality pa lang may problema na? Ang merits ay dinidiscuss lamang at tinatalakay kung walang issue ng technicality. Yun siguro, Both parties support na sa decision. Kanina kasi basta ka sa COMELEC
sa amin, pag nag-promulgate kami ng decision o order, kaagad na may kopya yung mga petitioner at saka respondent sa pamamagitan ng abogado nila o kung walang abogado sila. Kaya po required sa amin yung meron silang email address kasi ini-email po kaagad sa kanila. And notice by email is technically notice as required by the rules. So may ilang critic ko sinasabi kung yung certification ay yung COC ang kulang. Pero sa comment pa rin naman daw yun eh. Bakit hindi na lang pwede may copy na rin naman daw kayo. Tama po yun, pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po we cannot always assume and presume. Madali pong sabihin niyan kung kilala yung tao. Tama po yan. Paano kung hindi kilala yung tao? Hindi naman ganun kasikat. Ibig sabihin po, ipipresume namin na siya ay kandidato na kaagad. So, again, nasa kanila po yun kung paano ipapaliwanag yung defect na yon na pwede naman pala ma-cure. Ako po kung lawyer ako, mukhang alam ko kung ano sasagot ko doon sa katanungan na dapat hindi na-dismiss yung case dahil sa kawalan ng certificate of candidacy. Meron po kasi dapat silang maayos lang na paliwanag. At yan po magagawa lang nila kung merong remedyo silang ma-avail after nito. Kung hingin po sa inyo, ano po assurance na get mo COC? At 100% po mabibigay namin yung certificate of candidacy. Wala naman po tayong problema po doon. Sabi ko nga po sa inyo, may tawag po sa tayo dyan, there are so many ways of skinning a cat. Siguro po nagkulang lang sa tamang paliwanag dun sa petisyon. Yun po ay nakukuha sa tamang pagpapaliwanag lang kung bakit hindi na i-produce, kung bakit hindi umabot yung mismong attachment na yon. Sir, mabilis pa o mabagal yung labas ng decision considering that lang siya na-invite. Actually po, pagka technicality, mabilis po talaga yan. Technicality po eh. Kasi sa level pa lang ng clerk of court namin, may assessment na. Ang medyo magiging hindi po mabilis kapag ka-disposition on the merits. Kasi usually po may patawag na hearing at pagkatapos may submission ng mga pleadings katulad po ng memorandum. So, Chair, paano po yung magiging process kapag po kunyari mag-MR sila? Ano po yung magiging next? Kung sakali po mag-motion for reconsideration, yan po kaagad na pagka tama yung motion for reconsideration, sufficient sa inform, proper payment ng filing fee, elevate po yan ang division sa COMELEC NBank at ang NBank naman ay mag-a-assume ng jurisdiction. Either magre-require yan ng comment doon sa mismong respondent o pwede kami magpatawag ng hearing o mismo submitted na siya for resolution. Nasa NBank po ang option kung ano ang tamang disposition. Bali yung MR po, ipa-file sa division pa rin. Sa division po Tapos, pinafile siya yun. yung mag-aakyat. Yes po, tama po yun. Ay, sa asin. Apo. Regardless for kung kilala man yung respondent doon sa disqualification, the same process ang dadaan. Tama po, same process po ang dadaanan din. So again, ang ating pong tatagubilin lang, lalo na po may mga abogado naman na talaga nagpa-practice sa COMELEC. Hindi naman natin required na dapat election practitioner o kaya nagpa-practice sa COMELEC. Pero meron po tayong existing rules. Makikibasa po muna yung existing rules ng COMELEC sapagkat although hindi namin gusto magpaka-stricto, pero pagka po kasi basic yung requirement, ay hindi po namin pwedeng i-set aside yung mga basic requirements ng rules natin.